Binigo po mga kabida ng Korte Suprema ito kung si Vice President Sara Duterte sa paglabas po ng temporary restraining order laban ho dito sa pagdinig po ng Committee on Justice sa impeachment complaints laban ho sa Vice Presidente po mga kabida. Hindi ho sila naglabas po ng TRO sa halip pinasagot po ng SC mga kabida ito kung Kamara kabilang po yung iba pang mga respondents po, mga kabida, okay, dito ho sa petisyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanila, mga kabida. Maliban po dyan, pinagsama-sama po, mga kabida, yung petisyon po ni Attorney Torion at ito hong petisyon po ng kapo po ni VP Sara, mga kabida, okay, at binigyan lang po ng 10 araw po, ito hong mga respondents para sumagot po dito without extension po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong article ng Ang Balita Ngayon bago ho tayo mag-react ho dito mga kabida. Po. Naglabas ng mahalagang hakbang ang Korte Suprema kaugnay ng petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpapatuloy na impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Ayon sa opisyal na press briefer ng Korte Suprema, pinagsama-sama o consolidated ang mga kasong inihain ni na Attorney Israelito Torion at VP Sara Duterte at inutusan ang mga respondents kabilang na ang Kamara na magsumite ng kanilang komento sa loob ng 10 araw, mga kabida. Alright? The SC directed respondents to comment within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice, mga kabida. Nilinaw rin ng Korte Suprema ang mga petisyon ay kumukwestiyon sa constitutionality ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. The petitions question the constitutionality of the proceedings before the House Committee on Justice. Matatandaang naghain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng petition for certiorari and prohibition upang ipatigil o questionin ang umano'y paglabag sa tamang proseso ng impeachment sa Kamara. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang impeachment proceedings sa House Committee on Justice habang sabay na tinututukan ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa nasabing petisyon. Sa gitna ng mga kaganapang ito, lalong tumindi ang usapin, hindi lamang sa nilalaman ng mga aligasyon, kundi sa legalidad, proseso at hangganan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. So, dito pa lang, mga kabida, bigo po, ito kung si Vice President Sara Duterte, na makakuha po mga kabida ng TRO, okay, para pansamantalang ipatigil po, ito kong impeachment proceedings na ginagawa po mga kabida ng House Committee on Justice, Dahil ho dun sa grounds na kanilang inilatag po, mga kabida, unang-una po, yung constitutionality po mga kabida, ng proceedings. Pangalawa po mga kabida, yung violation po, sa 1-year bar rule. Alright? So, dalawa po yung grounds na inilatag po nila dito. Okay? Inaasahan kasi ng kampo po ni VP, na maglabas po ng TRO itong SC para pigilan itong impeachment proceedings. Wala Ang ginawa po ng SC po mga kabida, pinagsama-sama po yung dalawang petitions. Okay? Petition po ni Attorney Torion at itong petition po ni VP Sara, mga kabida. Laban ho dito sa Committee on Justice, okay? At binigyan po ng 10 araw without extension ito hong Kamara, kabilang na po makabida dito sa mga respondents na sa petition po ni VP Sara, ito hong Senado, okay? At marami pa po yung mga pangalan po nakalagay po doon, makabida bilang mga respondents. Alright? Now, ano po ang implikasyon dito ho sa hindi ho paglabas ng TRO, Ang ibig sabihin po dito mga kabida, magpapatuloy po ito hong impeachment proceedings while walang TRO, mga kabida. Okay? So, since 10 days yung binigay po na pagkakataon po ng SC ito hong Kamara de Representantes na maghain po ng sa kanila hong sagot, mga kabida. So, ang impeachment proceedings, lalong-lalo na po, yung nakaschedule po ngayong April 14, tuloy po ito, mga kabida. Alright? Habang wala hong temporary restraining order na ilalabas ang Korte Suprema, ay hindi ho mapipigilan ito hong House of Representatives, particular na po ang Committee on Justice, na ipagpatuloy po yung kanila hong trabaho, constitutional duty bilang
initiator po dito ho sa impeachment complaints laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Pero hindi ibig sabihin na magpapatuloy po, mga kabida, yung impeachment proceeding, kaya po nilang pilitin po si Vice President Sara Duterte na dumalo, mga kabida. Ang posibleng mangyayari dyan sa April 14, mga kabida, yung appearance po ni Ramil Madriaga, kung maalala po ninyo, yung isa sa mga witnesses po, mga kabida, ng complainants. Okay, ito hong si Ramil Madriaga na sinasabi hong bagman di umano, okay, ni Vice President Sara Duterte. At nag-akusa po laban ho sa Vice Presidente na tumanggap daw, mga kabida, ng fund mula sa drug lords at saka sa mga pogo operators, mga kabida. Alright? So titingnan natin to, ang magiging development po dito, mga kabida, kasi ang crucial ho dito yung magiging desisyon po ng SC, pagkatapos po ng 10 araw. Alright? Marami hong naniniwala po, mga kabida, na malakas po ang petisyon, laban ho dito sa House of Representatives. Okay? At malakas po ang paniniwala po ng ilan po sa mga nagsubaybay po dito sa impeachment proceedings at dito ho sa inihain na petitions, diyan po sa Korte Suprema, na mauulit po yung nangyari ho noong 2025 kung saan po ay idineklara po, mga kabida, ng Korte Suprema yung articles of impeachment po na inihain laban ho kay Vice President Sara Duterte diyan po sa Senado bilang unconstitutional, mga kabida. And since dito ho sa petition po ni VP Sara at ni Attorney Israelito Torion, kung saan po ay kini-question po nila yung constitutionality po ng proceedings. Kasi unang-una po, may nasilip po silang paglabag po sa saligang batas, mga kabida. Yung function po ng House of Representatives, kung maalala po ninyo, mga kabida, pumalag po itong kampo po ni VP Sara, dahil ho sa tila gumagawa na po ng mini trial itong Committee on Justice, which is malinaw na paglabag po sa kanilang tungkulin. Okay? Ayon po sa provision po ng ating saligang batas, malinaw po sa ating saligang batas po, mga kabida, na ang tungkulin po ng House ay mag-initiate lang po ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Okay? Katulad po ni Vice President Sara Duterte. Anong ibig sabihin po ng mag-initiate? Of course, yung tanggapin po nila kung meron man pong impeachment complaints, at pagkatapos niyan, pasasagutin po nila, mga kabida, yung respondent, at doon na po sila magdodraw po ng kanilang resolution, kung meron bang probable cause, okay, yung inihain na reklamo, laban po sa isang impeachable official, mga kabida, po. Alright? Batay doon ho sa available documents. Alright? Doon ho sa affidavit of complaint at saka yung counter affidavit po na ihahain o inihain po ng respondent katulad po ni Vice President Sara Duterte. At wala na pong iba, mga kabida. Okay? Dahil yung function po ng Committee on Justice ay katulad po ng function po ng prosecutor o piskal, mga kabida. Kaya nga binatikos po ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna po yung ginawa po, mga kabida, ngayon ng Committee on Justice dahil tila nag-overstep na daw sila doon sa kanilang function. Alright? Which is to initiate. Okay? Kasi ang ginawa po, mga kabida, ay nagsubpina Alright? Ito hong Committee on Justice. Although meron pong kapangyarihan po, mga kabida, ang House na magsubpina, pero ito po ay exclusive po, mga kabida, doon ho sa pagdinig in aid of legislation. Ibig sabihin po, pwede ho silang maglabas po ng subpoena po, mga kabida, in order to subpoena documents and witnesses, kung ang kanilang dinidinig po, mga kabida, yung paggawa po ng batas, mga kabida. Ang problema, itong ginagawa po ng House Committee on Justice ay hindi po ito in aid of legislation, Isa po itong impeachment proceedings. Alright? Laban po kay Vice President Sara Duterte, At wala hong nakalagay po sa impeachment, mga kabida, dyan po sa ating saligang batas, na pwede hong magsubpina ito hong Committee on Justice. See? Kaya nga, ang sabi po ni dating Supreme Court Associate Justice Ascuna, mga kabida, nang ginawa daw ng Committee on Justice po dito ngayon, fishing expedition.
Alright? Nagsabina po ng mga dokumento, ano, like yung salain po ni BP Sara, ano, yung business record po ni BP Sara, ano, mga kabida, at malamang yung future sabina po laban sa mga bank accounts, ano, ni VP Sara at ng kanyang asawa, malinaw daw ito na fishing expedition. Okay? Para lang po makakuha po ng ebidensya po makabida laban sa respondent. Okay? At ito po ay malinaw na paglabag po sa saligang batas, ano, mga kabida, lalong-lalo na po sa function ng House of Representatives. So, dito sa inihain po ano, na petitions. Okay, dalawa kasi ito Attorney Torion at saka kay Vice President Sara Duterte na petitions, ano, mga kabida. Aasahan ba natin na magkakaroon po ng strike 2? Itong Kamara de Representantes po dito, ano, mga kabida? Okay? Kung ano man po yung ginawa po ng SC sa kanila noong 2025, kung saan po ay idiniklarang unconstitutional o paglabag po sa saligang batas po, ano, yung inihain na impeachment complaints laban ho sa Vice Presidente, mangyayari kaya ito ngayon? Ano, mga kabida? Kung sakali man po mangyayari po ito kasi malakas po yung laban po dito ni VP Sara, ano, mga kabida, ayon po sa ilang mga observers, ano, kagagawan din ito, ano, ng komite. Alright? Sa pagnanais po nila mga kabida, no, na mapin down po nila si Sara Duterte, alright, yun, kahit ano-ano na lang po yung kanilang ginawa, kahit na po labag na po mga kabida sa kanilang tungkulin, ano, bilang initiator po ng impeachment complaints dyan po sa House of Representatives. Kung biniguman po ng SC, si Vice President Sara Duterte, sa hindi yung paglabas po ng temporary restraining order, pero at least, okay, gumugulong po mga kabida yung petisyon sa pamamagitan po ng pag-require ng SC dito ho sa House of Representatives at iba pang mga respondents na sumagot dito ho sa petisyon ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Israelito Torion.